Eto na nga mga kapinoy, Sandro Marcos, takot nga ba kay VP Sara Duterte? Pero bago natin pag-usapan yan, i-like nyo po muna ang video at mag-subscribe sa ating channel. Sa lahat ng mga kongresista, unang pumirma ang anak ni President Bongbong Marcos na si Sandro Marcos. Ang dahilan niya sa pagpirma ay dahil daw sa mga pagbabanta ni VP Sara sa kanyang yumaong lolo na si Ferdinand Marcos. Hindi lamang yan, nagbanta din ang bise na papatayin si President Bongbong at ang First Lady na si Liza Marcos. Dahil daw dito, dapat hindi na questionin kung bakit siya ang unang pumirma. Ikaw mga kapinoy, ano ang reaksyon mo tungkol dito? Sang-ayon ka ba na ito lamang ang dahilan kung bakit pumirma si Sandro? Paki-comment ang inyong opinyon sa baba. Well, katulad po sa sinabi ng ating Pangulo ay nung nagpirmahan na sa impeachment complaint ay tinanong ko siya kung ano bang advice niya. And tama naman yung sinabi niya. He said, do your duty as a congressman and uphold your oath to the Constitution that you swore to protect. And it's my constitutional duty to go through the impeachment process as an elected representative. Now, as to why I was the first one to sign, alangan naman kung sasabihin ng tao na gusto nilang huhukayin yung lolo mo at itapon yung katawan sa West Philippine Sea. Sasabihin niya gusto niyang patayin ang Pangulo at ang First Lady na ang aking magulang at gusto niyang patayin ang Speaker. Ba't naman nagugulat ang tao na pipirma ako dyan? You know, these are statements that can't be taken lightly, especially from someone with such a high position. So, nagtataka na nga ako kung bakit nagulat yung tao. Alangan naman kung sasabihin mo, huhukayin mo lolo ko. Of course, I'll be the first one to sign. That should come as no surprise. So that's why I was the first one to sign. As to the allegations that I was the one who spearheaded the movement for the fourth complaint, katulad sa sinabi ng Pangulo, I think people give me too much credit. I was given the opportunity to sign, and I did sign, but I did not spearhead any movement, or I did not try to convince anyone to sign. I think they did that on their own volition. I did ask what their opinions were, and if they were going to sign or not, but that's about as far as it, that's about as far to the extent as to my involvement in collecting the signatures. Overwhelming yung numbers po, sir. More than the required numbers. Yes. Well, the required was 1/3. Umabot ng 215. As of today, I heard nasa 245 na tayo. May mga humabol. Well, they signified their intention, yung mga wala sa bansa, may sakit. So 215 was within the complaint, but in terms of, just to set the record straight, in terms of putting it on record, I believe there was an additional 30 that wanted to signify their intent. So nagpadala ng isik, but even if it won't be counted in the complaint, I believe for archiving purposes, nasa 2. So I believe 80% of the lower house. Sa press conference ni VP Sara kanina, sabi niya wala daw siyang sinasabing assassination threat against your ano masasabi ko ninyo? I think we know the truth to that, so let's just leave it at that. Is it true na may involved na money, kaya marami pong pumirma? Yeah. Ano po? Meron din na naibigay na pera dun sa pumirma ng mga congressman? I think that's just part of yung mga fake news ng mga DDS. Parte po yan ng smear campaign nila to discredit the movement. You can't blame them Alam naman natin kung sino ang amo nila. But no, there was nothing offered in exchange for the signatures. I was there in the room. Pinag-uusapan talaga ang articles of impeachment. And then people were given the choice to sign or not. But whether there was any exchange or any monetary offer or any sinasabi nila may akap or AKX na kapalit, walang ganun. Walang ganun na ibinigay. Yung Senado, sir, parang medyo reluctant sa complaint as of today. Ano I'm sorry? Medyo hindi nila binibigyan pansin yung impeachment. Well, that's their
that's their choice. Kung binabaliwala nila ang opinion ng 245 ng mambabatas at ang mga iba't ibang grupo na sa tingin nila kailangan may impeach ang VP, that's their choice. If they don't want to give it importance, then let them not give it importance. But given the numbers, to us, it's important. How about in the Senate, sir? June na nila itatackle? Senate versus Well, there is. I believe you heard the statement of the SP that said the impeachment court cannot proceed until there is session. There are other lawyers who say that because the impeachment court is independent of the legislative body, it can proceed as soon as possible. There are differing opinions to that. Pero I don't want to comment on the Senate because, interparliamentary courtesy. So I think we'll have to wait for the actions of the upper chamber, the upper house, to see what their plans are. But at least naman kami sa House of Representatives ay tapos na kami sa aming trabaho.